Pursuant to Presidential Proclamation Number 469, Series of 2018, which established April as Filipino Food Month or Buwan ng Kalutong Pilipino, the National Commission for Culture and the Arts, the Department of Agriculture, the Department of Tourism, and the Philippine Culinary Heritage Movement are spearheading the month-long celebration on the theme, Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago. The FFFM 2024 celebration aims to empower the youth as leaders for promoting Philippine culinary heritage and gastronomy. Our culinary heritage is not just about food. It is a living testament to our history, culture, and identity as Filipinos. By preserving and promoting our culinary traditions, we are preserving a vital part of who we are as a people and as a nation. This annual celebration, we are not only promoting our rich culinary tradition and its preservation. We also promote increased local food production and consumption and acknowledge the hard work of our farmers, fisher folks, livestock, and poultry raisers, including our agripreneurs, who help ensure that safe, nutritious, and delicious food will always be available for every Filipino. Preserving our culinary heritage goes beyond simply enjoying our favorite dishes. It requires a commitment to safeguarding traditional recipes, supporting local producers, our farmers and fisher folks, and promoting sustainable practices in the food industry. It also means passing on our knowledge and skills to the next generation so that they can continue to celebrate and innovate within our rich culinary tradition. Together, let us celebrate the richness of Filipino cuisine and culture this Filipino Food Month. For it is in the flavor of our food we find the essence of our identity. Isang nakabusog na tanghalian sa ating lahat, maging sa ating mga magsasaka at mangingisda, pati na rin yung mga online viewers na kasalukuyang sumusubaybay sa ating AgriTalk. Binabati ko rin ang mga nagtataguyod at nagpapatuloy ng lokal na kultura at pagkain tradisyonal, lalo na sa rehiyon ng Mimaropa. Ang sektor ng agrikultura at pangisdaan ay bahagi ng mapagkaing nagpapakilala sa kultura ng Pilipinas. Pinangangalagaan ng sektor nito ang bawat tahanan ng Pilipino na may sapat, abot-kaya at dekalidad na pagkain sa kanilang hapag. Layunin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute na tiyakin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng abot-kayang presyo ng pagkain para sa lahat ng mamamayan. Kaugnay sa pagbibigay ng halaga o pagbibigay halaga sa pagkain ng mga Pilipino sa bisa ng Presidential Proclamation bilang 469 na nilagdaan noong taong 2018, pinagdiriwang natin tuwing buwan ng Abril ang Filipino Food Month o Buwan ng Kalutong Pilipino. Ang tema ngayong taon ay Kalutong Pilipino, Lakas ng Kabataang Makabago, kung saan layunin ng pagdiriwang na ito ang pampalaganap at pagpapanatili ng kulturang kulinarya at tradisyon ng mga Pilipino. Natiyakin na ito ay naipasa sa mga susunod na henerasyon. Ito rin ang pagkakataon para sa pagkilala sa mga magsasaka at mangingisda na bahagi o parte ng ating food system. Ang ATI-RTC Mimaropa ay sumusuporta sa adikhain ng pagpapahalaga at pagpapalaganap ng kulturang kulinarya at tradisyon ng mga Pilipino. Sa pagdiriwan ng Buwan ng Kalutong Pilipino, hindi lamang ito pagpapakita
ng pagmamahal sa ating pagkain, kundi pati na rin sa pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga lokal na produkto. Bilang pakikiisa, nihahandog ng ATI Mimaropa ang AgriTalk ngayong araw na ito. Tampok ang mga masarap na produktong pagkain katulad ng Roselle Jam at rice cake or bibingka. Ang mga produktong ito ay pinagmamalaki ng ating masisipag na magsasaka at cooperator ng Learning Site for Agriculture mula sa San Jose Occidental, Mindoro at San Agustin, Romblon. Sa AgriTalk nito, layunin din na turuan at hikayatin ang ating magsasaka at mangingisda na gawing negosyo ang mga produktong pagkain na tinuturo sa kanila upang makadagdag ng kita or livelihood sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Hindi lang ito pagbabahagi ng kaalaman, kundi pagbibigay din ng inspirasyon upang gamitin ang kanilang mga natutunan. Kaya sabay-sabay nating alamin kung paano lutuin ang ating mga bidang produktong pagkain ngayong araw na ito. Sa ating mga magsasaka at mangingisda, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Magandang araw mga ka-agri at mga kapudi. Ako po si Gabi at ako ang inyong host for today para sa espesyal na pagdiriwang ng Filipino Food Month. Para sa kaalaman ng lahat, batay sa Presidential Proclamation bilang 469 na nilagdaan noong 2018, ang buwan ng kalutong Pilipino o Filipino Food Month ay pinagdiriwang tuwing Abril ng bawat taon. Ang tema ngayong taon ay Kalutong Pilipino, Lakas ng Kabataang Makabago, kung saan layunin ng pagdiriwang na ito ang pagpapalaganap at pagpapanatili ng kulturang kulinarya at tradisyon ng mga Pilipino at tiyakin na ito ay naipasa sa mga susunod na henerasyon. Ito rin ang pagkakataon para sa pagkilala sa mga magsasaka at mangingisda na bahagi o parte ng ating food system. At isa sa mga ahensya na nangunguna sa pagdiriwang na ito ay ang Kagawaran ng Pagsasaka. Bilang isa sa mga kakaiba na ahensya ng Kagawaran ng Pagsasaka, ang Agricultural Training Institute kasama mga regional training centers nito ay magpapalabas ng serye ng mga webinar na nagbibigay diin sa malawak na kultura ng pagkain ng mga Pilipino sa buong buwan ng Abril. Sa ating mga viewers, maraming salamat sa walang sawang suporta sa mga aktibidad ng ATI Mimaropa. Sa lahat ng ating magsasaka at mangingisda, mabuhay po kayong lahat. Kaugnay ng pagdiriwang ng Filipino Food Month, ang unang itatampok namin sa inyo ay ang pagkain nagmula sa probinsya ng Romblon. Ito ay isang masarap na palaman na kung tawagin ay Roselle Jam, na perpekto para sa pandesal and sandwiches. Ang produktong ito ay may pagmamalaking ginagawa ng isang LSA cooperator ng Civil Marine Farm sa Barangay Dubduban, San Agustin, Romblon. Isang coconut-based learning site for agriculture na pagmamayari ni Miss Josephine M. Estares. Si Ma'am Josephine, na kilala rin bilang Ma'am Jo ng karamihan, ay isang mahusay na magsasaka siyentista. Bukod sa kanyang hilig sa pagluluto, siya ay isa ring tagapagsanay ng mga magsasaka na nagnanais pang mapabuti ang kanilang kasanayan sa agrikultura. Sa Civil Marine Farm, hindi lamang Roselle Jam ang kanilang ipinagmamalaki, kundi pati na rin ang virgin coconut oil at iba pang mga produkto kung saan ang mga pangunahing sangkap ay kakao at kabute. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Roselle. Alam nyo ba na ang Roselle ay hindi lamang basta halaman? Ito ay puno ng mga benepisyo sa ating katawan. At isa na rito ang pagiging mainam na sangkap sa paggawa ng jam. Kaya tara na, alamin at samahan natin si Ma'am Jo sa pagluluto ng Roselle Jam.
Hello mga ka-agri, welcome po sa Civil Marine Farm. Ako po si Josephine Estares. Sa ngayong araw, tuturo ko po sa inyo kung paano magluto ng Roselle Jam. Lasang Pilipino, walang kasing sarap. Ito po ang mga ingredients nitong Roselle Jam. Itong Roselle flour or calyps, sugar, white sugar, and calamansi. At ito ay pagkatapos maluto, ito po yung gagamitin nating jar. And then, kaya meron tayong ganito, measuring cup. Kasi kailangan po natin ito sa pag-measure nitong sugar at saka itong Roselle syrup para matansya natin yung eksaktong lasa ng jam natin. And then, ito po, ang measuring spoon ay gagamitin sa calamansi. Sa pagluluto po ng Roselle Jam, itong petals po ay himay-himayin natin. Iwalay natin sa kanyang buto ang mga petals. Araw-arawin, bakit prutas at sinigang sa miso? Walang kasing sarap ang panlasang Pilipino. At ito naman ang unahin natin sa pagluluto para makuha natin yung pectin na para siyang glucose, para hindi na tayo gumamit ng glucose. Simulan na po natin ang pagluluto. Ilalagay po natin muna yung buto. Tapos sumunod natin ay tubig. Level lang po siya ng buto, ng tubig. Para makuha natin dito ang tinatawag na pectin. Lutuin po natin ito ng 30 minutes. Ano lang po, katamtaman lang po ang apoy. Hanggang siya ay lumapot siya. Sa bawat mesa ng mundo, ang sarili natin, pagkain Pilipino, bunyin, mahalin at pagyaman. After 30 minutes, ito na po ang itsura niya. Nakikita nyo at lumalapot na siya. At ito ay sasalain na natin. Ito ay sasalain. Puputin lang po yung katas niya. Tatanggalin ko yung buto. Ito na po yung tinatawag niya pectin. Nagaling sa ng buto. Buto ng Roselle. Tapos, lalagyan natin ng, hugasan natin ito ng tubig. Yan, konti lang. Tubig. Ilalagay na po natin itong mga petals niya. Mag-antay tayo ng 30 minutes na maluto itong petals. After 30 minutes po, ganito na po ang itsura ng ating niluluto. Ito ay susukatin na po natin ito ngayon para sa pag-ano ng asukal. Ito ay 2 cups na. Na-measure na natin ito ay 2 cups. Tapos, lalagyan po natin ng 2 cups din na sugar. Tataluin natin ito hanggang siya ay maluto na maging jar. Ito, nasa inyo po yun. Kung gusto niyo po ay medyo lesser lang ang tamis, pwedeng ilagay nyo ay 1 cup of Roselle na liquid and then 3/4 na sugar. Pwede rin.
Lutuin natin ito hanggang lumapot. Lutuin natin ito hanggang lumapot. And then pagkatapos ay ilagay natin mamaya ang kalamansi. Lutuin natin para hindi siya masunog sa ang gilid niya at saka para pantay ang kanyang luto. Ang pagmamahal nasa sari-saring sangkapin ang kultura natin, ang lasang Pilipino. Maluto, lalagyan po natin ng kalahating tablespoon na kalamansi. Kaya natin nilagyan ng kalamansi ito para siyang preservative at saka mag-balance ang kanyang tamis. Ayan, luto na po ang ating jam. Palamigin muna natin saka ilagay sa bote. Itong bote na to ay na-sterilize na. Kaya dapat siguro din natin na-sterilize na ang bote bago ilagay ang jam. Pag lagay na natin, bago natin takpan, linisin po natin muna ang bote bago natin takpan. Ito na po ang ating finished product. Pwede na po ipalaman ito sa tinapay at saka perfect po pang negosyo. Ito na po ang produkto ng aming farm, Roselle Jam. Come and taste it! Welcome back mga ka-agri at mga ka-foodie. Matapos nating matutunan ang paggawa ng Roselle Jam, ipapakita naman natin ang pagmamahal sa ating lokal na kakanin. Ito ang espesyal na bibingka, isang paboritong lutuin ni Nita Hortelano ng San Jose Occidental, Mindoro. At sabay-sabay nating alamin ang sikreto ng kanyang espesyal na kakaning bibingka. Halina mga ka-agri and mga ka-foodie. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Nita Hortelano. Nakatira po sa Barangay Monticlaro. Natuto po akong gumawa ng kakanin dahil po sa hirap ng buhay. Sarili ko pong pagpagawa ito, hindi ko po minana. Dahil po mahirap lang po ang buhay, dito po napagtapos yung mga anak ko na 3. Namasukan po ako ng 10 taon, bumalik po ako. Gumawa ako ulit. Ngayon po may mga pamilya na sila. Kaya 2 na lang po kami mag-asawa sa paggagawa ng kakanin. Kaya ito na lang po ang hanap buhay namin. Ang paggawa po ng aking kakanin, ito po yung tinatawag nilang bibingkang kanin po. Ang ingredients po nito, latik po, malagkit, binibiko ko po ito. Ito naman po yung pang toppings. Yun pong kakanggata, hinaluan ko po ito ng may asukal po ang gamit ko dito at saka gatas na condense. May cornstarch po ito pampalapot. Ilalagay ko po dito ito. Pilipino, mahalin at pagyamanin, hain sa mundo, sa buwan ng kalutong Pilipino. At ang pinhi ng bawat ulam, ating likas yan. Minsan po, siyempre hindi naman po natin masasabi na lagi tayong malakas. Pero pag bagong taon po, may mga handaan, malaki po ang kinikita ko rin. Mababa rin po yung 2,000 sa isang araw. Pero hindi naman po lagi-lagi.
Ito na po siya, yung bibingkang kanin. Ganito po ang pagluluto. Lalagyan po ng baga sa ilalim, tapos baga sa ibabaw. Ang pagluluto po dito talagang hindi po biglaan. Tapos pag naluto na po, brown na po talaga yon, hindi na po siya kumukulo ng gusto. Saka pagkuhan po kasi, pag napapayaan mo, masusunog. Ganyan po siya. Magiging brown na siya. Ay kung minsan po, 2 oras, yun na po yung pinakamatagal talaga ng luto. Kasi hindi naman pwedeng biglayin po niya. Lasap na lasap, sari-saring sangkap rin ang kultura natin. Ang palasang Pilipino, walang kasing sarap. Tinapay, kanin at halo-halo, walang kasing sarap. Ang palasang Pilipino, bagnet ng Ilocos at lechong Sibumba. Ito na po yung bibingka natin. Naluto na po, mga 2 oras na po. Pwede na pong ikainin. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito pong lalagyan po, ito po yung karton na ginawa na lang namin. Para binili po namin ito ng 10 piso, ginawa na lang po namin. At kung gusto po ninyong mag-order sa akin sa ginagawa ko pang kakanin, tumawag lang po kayo sa number ko or pumunta po kayo dito sa Barangay Monteclaro. Ang number ko po sa cellphone ay 0916-1829-516. Ayan po, ngayon titikman na natin ang ginawang bibingka ni Nanay Juana. Titingnan po natin kung masarap nga po ba ang pagkakagawa nito. Sa kanila. Ayan. Mahalin at pagyamanin, bahagi sa mundo, sa buwan ng kalutong Pilipino. Ang sarap po, sakto lang. Ayan, naglalaban po yung alat ng cheese, yung tamis. Ayan po, saktong-sakto po. Mas masarap po ito kapag mas malamig. Ayan. Ayan po, so sa lahat po ng gustong umorder or gustong bumili ng mga kakanin ni Nanay Juana, so pumunta lang po kayo sa kanilang bahay o kaya naman po ay kontakin niyo siya sa kanyang phone number na ibinigay o kaya naman po ay pwede kayong pumunta sa aming tanggapan at ilalabi namin kayo sa kanila. Ayan. Mahalin at pagyamanin, ibahagi sa mundo, sa buwan ng kalutong Pilipino. Welcome back mga ka-agri at mga ka-foodie. Ang sarap-sarap, diba, ng ating mga nilutong palaman at kakanin. Ngayong Filipino Food Month, samahan niyo po kami sa pagdiskubre ng mga masarap at nakakabusog na pagkain. Kaya't manatili lang kayong nakatutok sa iba't ibang schedule ng mga webinar ng iba't ibang regional training centers ng ATI. At check nyo po ang schedule sa aming social media account. At ngayon, it's time for our favorite game, Guess the Food. Ano kaya ang ating mystery dishes for today? Ito ang mechanics ng ating laro. Ipapakita namin ang mga sangkap at hulaan nyo kung anong pagkain ito. Unahan lang sa pag-comment at ang viewer na maraming nahula ang tamang sagot, naka-like, naka-follow at naka-share sa live na ito ay mananalo ng 200 pesos na load. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang Guess the Food Challenge. Para sa unang pagkain na ating papahulaan, ito ang mga sangkap. Bibigyan po namin kayo ng 15 segundo para i-komento ang inyong mga sagot. Pilipino, pag-aralan natin ang pagkain na maayos, masustansya at balanse. Kaalaman sa kalansugan sa luubin. Tapos na po ang ating 15 segundo at ang tamang sagot ay Lumpiang Shanghai. At ngayon naman po, para sa ikalawa nating pagkain, ito po ang mga sangkap.
Meron po ulit kayong 15 segundo para ikomento ang inyong mga sagot. Malaki sa bawat mesa ng mundo ang sariling ating pagkaing Pilipino. Punyin, mahalin at pagyamanin, ihain sa mundo sa buwan ng kaluluwa. May nakahula na po sa pangalawa nating pagkain na pinahulaan at ang tama pong sagot ay tinolang manok. Para naman sa patatlong pagkain, narito po ang mga sangkap at meron po uli kayong 15 segundo para ikomento ang mga tamang sagot. Ayan na! Meron na po uling nakahula ng tamang sagot. Ang patatlo po nating pinahula ang pagkain ay kare-kare. At ngayon naman po, para po sa pang-apat na pagkain nating papahulaan, meron po ulit kayong 15 segundo para hulaan ang tamang sagot. Ang kultura natin, ang palasang Pilipino, walang kasing sarap. Base po sa mga sangkap na ipinakita po namin sa inyo, ang pagkain po naming pinahulaan ay biko. So ngayon po, para po sa huling pagkain na ating papahulaan, magpapakita po ulit kami ng mga sangkap at magkakaroon po kayo ng 15 segundo para hulaan ang tamang sagot. Pagkain Pilipino, mahalin at pagyamanin, ihain sa mundo sa buwan ng kalutong Pilipino. At para po sa huling pagkain na ating pinahulaan, ito po ay adobong baboy. Congratulations po sa ating nanalo sa ating Guess the Food Challenge. Ang ATI Mimaropa ay makikipag-ugnayan sa iyo para malaman mo kung paano i-claim ang iyong premyo. Mga viewers, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating AgriTalk ngayong araw. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming social media account na ATI Mimaropa para sa mga susunod na mga kaganapan at tampok ng mga recipe para sa inyo. Ito ang inyong host na si Gabi na nagpapaalala, palagahan natin ang kultura at pagkaing Pinoy. Sa ating mga magsasaka at mangingisda, mabuhay kayo. And we are signing off.